Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagsasakripisyo? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang katahimikan daw ay may dalang maraming kahulugan. Pero paano kung ang katahimikang yon na inakala mong paraan ng pagprotekta ay siya palang unti-unting pumapatay sa pagsasamang pinakaiingatan mo? Ito ang kwento ni Lihim at Bayan, isang kwento kung saan ang mga salitang hindi nabitawan ay mas matalas pa sa anumang patalim. Nanginginig ang kamay ni Lihim de la Vega habang hawak niya ang itim na ballpen. Ang dulo nito ay nakatutok sa blangkong linya sa ibabaw ng kanyang pangalan sa isang dokumentong magwawakas sa lahat. Annulment Petition. Isang salita na kailanman ay hindi niya inakalang magiging parte ng buhay niya. Malamig ang hangin na nagmumula sa aircon ng opisina ng abogado, ngunit hindi nito matalo ang panlalamig na gumagapang sa buong katawan niya. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib na para bang gustong kumawala at tumakas sa sakit na nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Para sa'yo to, anak, sabi niya sa kanyang isip, habang ang kaliwang kamay niya ay marahang dumapo sa kanyang tiyan na bahagya palang umuumbok. Isang buwang lihim na siya lang ang nakakaalam. Sa isang iglap, ibinaba niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng pagkaskas nito sa dokumento ay parang isang sigaw sa loob ng napakatahimik na silid. L-E-A-S-I-M-D-A-L-I-V-A-G-A. Nang maiangat niya ang ballpen, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumagsak mismo sa tinta ng kanyang pirma. Bahagya itong kumalat na para bang ang mismong papel ay nakikidalamhati sa kanya. Tapos na. Ito na ang huling pirma. Sa pag-uwi niya sa bahay na dati, ay tinawag niyang tahanan. Sinalubong siya ng pamilyar na katahimikan. Ang katahimikang yon ang nagtulak sa kanya palayo. Ang katahimikan ni Bayan. Naalala niya ang mga gabi na magkaharap sila sa hapagkainan. Ngunit ang agwat sa pagitan nila ay parang isang karagatan. Kakain si Bayan ng walang kibo. Ang mga mata nito ay laging malayo ang tingin, pagod at puno ng mga bagay na hindi nito masabi. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Lihim minsan, sa pagbabaka sakaling may mababago. Tumingin ito sa kanya, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ayos lang, medyo pagod sa trabaho. Anong trabaho ba yung ginagawa mo, Bayan? Bakit palagi kang wala? Bakit parang ang bigat-bigat palagi ng mundo mo? Freelance engineer lang ako, Lihim. Kailangan kong magsipag. Sagot nito, bago muling yumuko sa kanyang pagkain. Isang malaking proyekto na lang, Lihim. Pag natapos ko to, aalis na tayo sa buhay na to. Pangako. Pangako. Isang salitang paulit-ulit niyang narinig, ngunit hindi na niya maramdaman. Ang kailangan niya ay hindi isang pangako ng kinabukasan. Ang kailangan niya ay isang asawa sa kasalukuyan. Isang taong makakausap, makakaramay. Hindi isang anino na bigla na lang darating sa gabi at aalis bago pa sumikat ang araw. Pumasok si Lihim sa kanilang kwarto. Ang amoy ni Bayan ay nanunuot pa rin sa mga unan at kumot. Dahan-dahan niyang binuksan ang aparador at kinuha ang isang maliit na bag. Iilan lang ang laman noon. Ang mga damit na dala niya noong una siyang tumuntong sa bahay na yon. Wala siyang balak magdala ng anumang alaala. Masyadong masakit. Tiningnan niya ang kanyang daliri kung saan dating nakasuot ang kanilang wedding ring. Blanko na ito. Hinubad na niya yon kanina pa sa opisina ng abogado. Nilapitan niya ang bedside table. Nandoon pa ang wedding picture nila. Ang saya sa kanilang mga mata noon ay parang isang panunokso sa kung ano ang kinahinatnan nila ngayon. Kinuha niya ang kanyang singsing at ang susi ng bahay at maingat na ipinatong sa ibabaw ng litrato. Ito na ang kanyang pamamaalam. Sa huling pagkakataon,
Nilibot niya ng tingin ang kabahayan. Ang bawat sulok ay mayroong alaala ng isang pag-ibig na tahimik na namatay. Paglabas niya ng pinto, hindi na siya lumingon pa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang determinasyon. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagiging mahina. Habang naglalakad siya palayo sa kalyang iyon, muling dumapo ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang sikreto niya, ang lakas niya. Kakayanin natin to, anak. Bulong niya sa hangin. Magsisimula tayo ulit. Tayong dalawa lang. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan at nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Paano? 8 buwan ang lumipas. Ang dating bahagyang umuumbok na tiyan ni Lihim ay isa ng malinaw na simbolo ng buhay na malapit ng isilang. Ang bawat sipa at paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan ay paalala sa kanya kung bakit kailangan niyang magpakatatag araw-araw. Kahit pa ang bawat buto sa kanyang katawan ay sumisigaw na sa pagod. Dalisay Construction Corp. Iyon ang nakasulat sa malaking arko sa pasukan ng pinagtatrabahuhan niya sa Imus, Cavite. Nakuha niya ang trabaho bilang isang office clerk sa pag-aakalang ang mga gawaing papel ay mas magiging madali para sa isang nagbubuntis. Ngunit nagkamali siya. De la Vega, ang matinis at puno ng awtoridad na boses na yon ay nagpatigil sa lahat ng empleyado sa kanilang ginagawa. Lahat sila ay napayuko na para bang ang pagtingin sa pinagmulan ng sigaw ay isang kasalanan. Siya si Mrs. Silacbo Velez, ang branch director. Isang babaeng nasa mga huling taon ng 40 na ang bawat linya sa mukha ay tila guhit ng galit at pagkasuklam sa mundo. Palagi itong nakapang-opisina na tila yayariin sa bakal at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng tingin ng isang agila. Dahan-dahang tumayo si Lihim mula sa kanyang mesa. Damang bigat ng kanyang tiyan. Po, Ma'am Silacbo. Nagmarcha si Mrs. Velez palapit sa kanyang mesa. Ang takong ng kanyang sapatos ay tumataginting sa sahig na semento. Huminto ito sa harap niya at ang mga mata nito ay bumaba mula sa kanyang mukha patungo sa kanyang malaking tiyan na may halatang pagkadiri. Ano to? Sabi ni Mrs. Velez sabay tapik sa isang folder na nasa mesa ni Lihim. Pang-1 oras na trabaho lang to. Bakit hanggang ngayon hindi pa tapos? Dahil ba yang nasa sinapupunan mo ang inaatupag mo imbes na ang trabaho mo? Ramdam ni Lihim ang pamumula ng kanyang mukha. Pasensya na po, ma'am. Medyo masama po ang pakiramdam ko. Buntis ka, hindi baldado. Magtrabaho ka. Putol nito sa kanya. Sapat na malakas para marinig ng buong opisina. Dapat nga magpasalamat ka at tinanggap pa kita sa itsura mong yan. Huwag mong gawing dahilan ang pagbubuntis mo para maging pabigat dito. Walang naglakas loob na magsalita para ipagtanggol si Lihim. Bawat isa ay bumalik sa kani-kanilang trabaho, nagkukunwaring walang narinig. Nginuya na lang ni Lihim ang mga salitang gusto niyang isagot. Tumango siya ng marahan. Opo, ma'am. Tatapusin ko na po agad. Siguraduhin mo lang, sabi ni Mrs. Velez bago tumalikod at maglakad pabalik sa kanyang salaming opisina. Kinagat ni Lihim ang kanyang labi para pigilan ang panginginig nito. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niya ng pera para sa panganganak niya, para sa kinabukasan ng anak niya. Kaya tiniis niya ang lahat. Tiniis niya ang pag-o-overtime hanggang sa wala ng tao sa opisina para lang ayusin ang mga lumang dokumento sa isang bodega na walang bentilasyon. Tiniis niya ang mga utos na para sa 3 tao pero sa kanya lang ipinapagawa. At nang dumating ang araw ng sahod, halos manlumo siya sa nakita. Bakit po may bawas ang sahod ko? Tanong niya sa babae sa HR. Hawak ang kanyang payslip. Tiningnan siya nito na may halong awa. Utos ni Ma'am Velez,
dahil daw sa low productivity mo nitong mga nakaraang linggo. Pero ginagawa ko naman po lahat ng pinapagawa niya. Nangangatwiran si Lihim, ramdam ang namumuong pait sa kanyang lalamunan. Nagkibit balikat lang ang babae. Pasensya na, Lihim. Wala akong magagawa. Lumabas si Lihim ng opisina na parang binagsakan ng langit at lupa. Umupo siya sa isang bangko sa labas, sa ilalim ng isang puno, at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Paano niya pagkakasyahin ang natitirang pera? Malapit na siyang manganak. Habang umiiyak siya ng tahimik, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw. Hindi niya ito pinansin. Iniisip na isa lang itong dumadaang trabahador. Ngunit ang anino ay nanatili. Nang iangat niya ang kanyang mukha, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng luma at kupas na damit pang inhinyero. Nakasuot ito ng dilaw na hard hat na nakatabingi at bahagyang nagtatago sa mukha nito. Matangkad ito at tila pamilyar ang tindig. Hindi ito nagsalita. Wala itong ginawa. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa kanya. At sa isang saglit, sa ilalim ng lilim ng sombrero nito, nakita ni Lihim ang mga mata nito. Isang pares ng mga matang puno ng pamilyar na lungkot at isang bagay na hindi niya mawari. Pagsisisi, galit, biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay tila bumigat. Imposible. Kinurap niya ang kanyang mga mata at pagdilat niya, wala na ang lalaki. Mabilis itong naglakad palayo, papalapit sa isa sa mga ginagawang gusali hanggang sa nilamon na ito ng karamihan ng mga trabahador. Napahawak si Lihim sa kanyang dibdib. Sino yon? Bakit ganoon na lang ang epekto sa kanya ng isang sulyap? Pinilig niya ang kanyang ulo. Sinasabi sa sarili na guni-guni lang niya iyon dala ng pagod at sama ng loob. Bumalik siya sa loob ng opisina. Pilit na iwinawaksi ang imahe ng estranghero. Ngunit habang paupo na siya sa kanyang mesa, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na bote ng malamig na tubig at isang supot ng pandesal ang nakapatong sa gilid ng kanyang mesa. Lumingalinga siya, pero lahat ay abala sa kani-kanilang ginagawa. Sino ang nag-iwan nito? At sa di kalayuan, mula sa bintana ng ginagawang gusali, isang lalaking naka-hard hat ang tahimik na nakamasid sa kanya. Nakakuyom ang kanyang mga kamao habang pinapanood niya si Lihim na dahan-dahang binubuksan ang bote ng tubig. Hindi niya matanggal ang tingin sa pagod na mukha at sa malaking tiyan ng babaeng minsan niyang tinawag na asawa. At sa ilalim ng hard hat, isang luha ang tahimik na pumatak mula sa mga mata ni Bayan Talavera. Lumipas ang mga araw at ang bote ng tubig at pandesal ay hindi na nasundan. Ngunit ang nanatili ay ang pakiramdam ni Lihim na may isang pares ng mga matang laging nakamasid sa kanya mula sa malayo. Hindi ito isang pakiramdam na nakakatakot, bagkus ay nakakabalisa. Nararamdaman niya ito kapag naglalakad siya sa pasilyo. Nararamdaman niya ito kapag kumakain siya ng tanghalian ng mag-isa. Isang sulyap mula sa kumpol ng mga construction worker, isang anino sa dulo ng kanyang paningin, at sa tuwing susubukan niyang hanapin kung saan ito nanggagaling, wala siyang makita kundi ang abalang tanawin ng construction site. Ang inhinyerong iyon, ang lalaking naka-hard hat, lagi siyang nasa paligid. Hindi ito nagsasalita, hindi lumalapit, pero palagi itong nandoon. Nakikita niya itong sinusukat ang mga bakal, kausap ang mga karpintero, at sinusulat ang mga detalye sa isang maliit na kwaderno. Mukha itong abala. Ngunit ramdam ni Lihim ang bigat ng mga tingin nito sa tuwing napapadaan ito malapit sa bintana ng opisina. Isang hapon, habang pilit niyang binubuhat ang isang kahon ng mga bond paper para ilagay sa ibabaw ng cabinet, nadulas ang kanyang kamay. Ay! Sigaw niya ng mahina. Nagsabog ang mga puting papel sa sahig na parang niyebe. Napabuntong hininga si Lihim. Sa kalagayan niya, ang simpleng pagyuko para damputin ang mga yon ay parang isang napakahirap na gawain.
Nang akma siyang yuyuko, isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Ang inhinyero. Hindi siya nagsalita. Mabilis itong lumuhod at isa-isang pinulot ang bawat piraso ng papel. Ang mga galaw nito ay mabilis at sigurado. Inayos nito ang mga papel sa isang perpektong salansan at inilapag ito sa kanyang mesa. Sa salamat, nautal na sabi ni Lihim habang nakatingin sa mga kamay nitong magaspang at may kalyo, mga kamay ng isang taong sanay sa mabibigat na gawain. Tumangulang ang lalaki. Hindi man lang nito itinaas ang kanyang tingin. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo na para bang walang nangyari. Naiwan si Lihim na tulala. Ang puso niya ay muling kumakabog ng hindi normal. Mayroon sa kilos nito, sa tindig nito, na napakapamilyar, napakasakit. Pagtalikod ni Bayan, napakuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang mga ito. Ang simpleng pagtango na yon ay kumain ng lahat ng lakas niya. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang sabihin na nandito na siya, na hindi na niya kailangang mag-isa. Ngunit hindi pa pwede. Bawat paghihirap ni Lihim ay parang isang patalim na sumusugat sa kanyang puso. Ngunit ang bawat patalim na yon ay nagiging gatong sa galit na nag-aalab sa loob niya. Isang galit na ilalaan niya para sa tamang panahon. Gabi-gabi, kapag wala ng tao, si Bayan ay hindi umuuwi. Pumupuslit siya pabalik sa opisina. Gamit ang master key na ibinigay sa kanya ni Gunita, binubuksan niya ang mga records, kinukuhanan ng litrato ang mga dokumento, at kinokopya ang mga files sa isang nakatagong hard drive. Ang timekeeping records ni Lihim, malinaw sa orihinal na logbook na lagi itong pumapasok sa tamang oras at nag-o-overtime. Ngunit sa payroll system, sistematikong binabago ang mga ito para palabasin na ito ay late o undertime. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ang magkatabing ebidensya. Isa pa sa koleksyon. Isang gabi, habang papalabas na siya, narinig niya ang boses ni Silakbo Velez mula sa opisina nito. May kausap ito sa telepono at bukas ng bahagya ang pinto. Mabilis na nagtago si Bayan sa isang madilim na sulok. Oo, alam ko. Sabi ni Silakbo sa kanyang kausap. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon. Yung buntis, lumalaki na ang problema. Pagkatapos nung hinimatay siya, biglang naging interesado ang head office sa welfare ng mga empleyado dito. May sinabi ang nasa kabilang linya. Hindi natin siya pwedeng basta-basta tanggalin. Magmumukha tayong masama. Sagot ni Silakbo. May iba akong plano. HR, kausapin niyo siya bukas. I-pressure niyo. Bigyan niyo ng mga imposibleng gawain. Sabihin niyo na para na rin sa kapakanan ng bata ang ginagawa niyo, na mas mabuting magpahinga na lang siya. Gawan niyo ng paraan para siya mismo ang kusang mag-resign. Narinig ni Bayan ang lahat. Ang bawat salita ay parang asidong bumuhos sa kanyang pandinig. Kusang mag-resign. Isang maruming taktika para iwasan ang anumang legal na pananagutan. Nang matapos ang tawag at umalis na si Silakbo, lumabas si Bayan mula sa kanyang pinagtataguan. Ang mukha niya ay nababalot ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang plano niyang dahan-dahan na pag-ipon ng ebidensya ay hindi na sapat. Inaatake na nila si Lihim at malapit na siyang maubusan ng oras. Kinuha niya ang kanyang telepono hindi para kumuha ng litrato, kundi para magpadala ng isang mensahe. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-type sa screen. Ang tatanggap? Gunita Reyes. Ang mensahe? Oras na para kumilos. Ihanda mo ang lahat. Hindi na muling nakakita si Lihim ng pandesal o tubig sa kanyang mesa. Ngunit ang mga maliliit at hindi maipaliwanag na bagay ay nagsimulang mangyari sa paligid niya. Ang upuan niya sa opisina ay lumana. Meron itong isang nakakainis na tunog sa tuwing siya'y gagalaw. Isang umaga, pagdating niya, nawala ang ingay. Sinubukan niyang igalaw-galaw ito pero wala. Tahimik na. May kung sino ang naglagay ng langis sa mga tornilyo nito
nang hindi niya alam. Isang araw naman, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, sumakit ang kanyang likod. Normal na yon sa mga huling buwan ng pagbubuntis. Nagpaalam siyang magbanyo sandali. Pagbalik niya, may isang maliit at malambot na unan na nakapatong sa likuran ng kanyang silya, eksakto sa parte kung saan sumasakit. Tumingin siya sa paligid. Ang mga katrabaho niya ay abala. Ang tanging tao na napansin niyang papalayo sa direksyon ng kanyang pwesto ay ang pamilyar na inhinyero, bit-bit ang isang rolyo ng blueprint. Hindi na niya ito maaaring ipagsawalang bahala. Siya nga. Pero bakit? Ano ang motibo niya para tulungan siya ng palihim? Ang pagkalito sa isip ni Lihim ay unti-unting nahahaluan ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Sa gitna ng kalupitan ng mundong ginagalawan niya, may isang estrangherong nagpapakita ng kabutihan. Ngunit ang kabutihang yon ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Silak Boveles. Isang umaga, bad mood si Mrs. Velez. Ang proposal na ipinasa niya sa head office ay ibinalik na may maraming revisions at ang galit niya, gaya ng dati, ay laging napupunta kay Lihim. Habang nagtitimpla ng kape sa pantry, nakita ni Silakbo si Lihim na dumaan. May bitbit na folder. Isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isip. De la Vega, tawag nito. Lumingon si Lihim. Po, ma'am? Naglakad si Silakbo papalabas ng pantry, hawak ang kanyang tasa ng bagong timplang kape na umuusok pa sa init. Dalhin mo tong mga dokumento na to sa accounting. Ngayon din. Akma nang kukunin ni Lihim ang mga papel nang biglang napatid si Silakbo. Ang buong katawan nito ay tila nawalan ng balanse at gumiwang-gawang. Papunta mismo sa direksyon ni Lihim, ang mainit na kape ay handa nang itapon sa kanyang malaking tiyan. Napasinghap si Lihim. Wala na siyang oras para umiwas. Ngunit bago pa man mangyari ang pinakamasama, isang malaking katawan ang biglang sumulpot sa kanilang pagitan. Aray! Sigaw ni Silakbo. Ang inhinyero. Galing ito sa kabilang direksyon at hindi sinasadyang nabangga si Mrs. Velez. Ang mainit na kape ay hindi tumama kay Lihim, kundi natapon lahat sa mamahaling puting blazer ni Silakbo. Isang malaking mantsa ng kape ang gumuhit sa damit nito. Nalaglag ang panga ng lahat ng nakakita. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Nagngingit-ngit na sigaw ni Silakbo sa inhinyero. Ang lalaki ay yumukulang ng bahagya. Ang mukha ay nakatago pa rin sa ilalim ng hard hat. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, sabi nito sa isang magaspang at halos pabulong na boses. Hindi man lang ito tumingin kay Lihim. Mabilis itong naglakad palayo, na parang isang hamak na trabahador na takot mapagalitan. Naiwan si Silakbo na nanggagalaiti sa galit, habang si Lihim naman ay nakatayo roon. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi iyon aksidente. Kitang-kita niya. Ang paraan ng pagbangga ng lalaki ay sadyang-sadya para ilihis ang direksyon ng natatapong kape. Pinrotektahan siya nito. Sa araw na yon, buong tapang na nilapitan ni Lihim ang inhinyero habang ito'y nag-iisa at nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Excuse me po, panimula niya. Tumingala ito. Sa isang saglit, sa ilalim ng lilim, nakita ni Lihim ang pamilyar na mga matang iyon, mga matang puno ng sakit. Gusto ko lang po sanang magpasalamat. Para kanina? Sabi ni Lihim, hindi ito sumagot. Mabilis itong tumayo, na para bang napapaso sa kanyang presensya. Kinuha nito ang kanyang mga gamit at walang salitang tumalikod, at naglakad palayo. Iniwan si Lihim na nakatayo roon, puno ng mga katanungang walang sagot. Kinagabihan, bago umuwi si Lihim, hinarang siya ni Silakbo Velez malapit sa exit. Walang ibang tao sa paligid. Ang mga mata ni Silakbo ay parang apoy na nagbabaga sa galit. Akala mo ba hindi ko napapansin? Sabi nito sa isang mahina, ngunit puno ng pagbabantang boses. Po? Tanong ni Lihim.
Ramdam ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Lumapit si Silakbo. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. May nagsumbong sa akin na may tagapagtanggol ka raw dito. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may ngisi sa mga labi. Alamin mo kung sino ka, De La Vega. Isa ka lang hamak na empleyado. At ang mga taong kumakalaban sa akin, hindi nagtatagal sa lugar na to. Ang pagbabanta ni Silakbo Velez ay hindi na natiling mga salita lamang. Kinabukasan, naramdaman ni Lihim ang buong bigat ng galit nito. Ito ang pinakamainit na araw ng buwan. Ang balita sa radyo ay nag-anunsyo ng heat index na aabot sa 45 degrees Celsius. Sa loob ng opisina, halos hindi gumagana ang luma at maingay na aircon. Bawat paghinga ay parang paghigop ng mainit na hangin. Ngunit ang init sa labas ay walang-wala kumpara sa impyernong inihanda ni Silakbo para kay Lihim. De La Vega. Tumayo si Lihim mula sa kanyang mesa. Pinapawisan na kahit wala pa siyang ginagawa. Po, ma'am. Yung bodega sa likod, kailangan ng ayusin. Ang lahat ng mga lumang dokumento mula 2010 hanggang 2015, kailangan mong i-check at itali. Siguraduhin mong walang mawawala. Kailangan ko ang report bago matapos ang araw. Utos ni Silakbo na may matamis, ngunit mapanuksong ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang bodega sa likod. Alam ng lahat ang lugar na yon. Isa itong maliit at kulob na kwarto na walang bintana at walang maayos na bentilasyon. Ang tanging nagpapaikot ng hangin doon ay isang luma at kalawanging electric fan na mas maingay pa kaysa sa hangin na ibinibigay nito. Ito ang nagsisilbing imbakan ng mga lumang plano, resibo, at mga dokumentong hindi na ginagamit. Ito ay isang parusa, at alam yon ng lahat. Ngunit walang naglakas loob na tumutol. Pero ma'am, nagsimulang mga tuwiran si Lihim. Masyadong mainit po doon. Baka ano? Putol ni Silakbo. Tinaasan siya ng kilay. Hindi mo kaya. Kung hindi mo kaya, De La Vega. Maraming iba dyan na nag-aabang sa pwesto mo, mga taong hindi nagrereklamo. Isang sampal na hindi gumamit ng kamay. Nalunok ni Lihim ang kanyang mga salita. Tumango na lamang siya. Opo, ma'am. Gagawin ko po. Kane. Mula sa ginagawang gusali sa tapat, pinapanood ni Bayan ang lahat. Hawak niya ang isang pares ng high-powered binoculars na nakatago sa loob ng kanyang bag. Nakita niya ang pag-uusap, nakita niya ang pagturo ni Silakbo sa direksyon ng bodega, at nakita niya ang paglakad ni Lihim patungo roon. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pasanin. Napamura siya ng mahina. Hayop ka, Silakbo. Alam niya ang kondisyon ng bodegang yon. Ipinasuri na niya yon dati. Isa itong fire hazard at hindi ligtas para sa sinuman, lalo na para sa isang buntis. This is it. This is the last straw. Hindi na niya kayang manood lang. Hindi na niya kayang maghintay pa sa tamang panahon. Ang asawa niya, ang anak niya, ay nasa panganib. Kinuha niya ang kanyang radyo. Gunita, nakikita mo ba ito? Yes, sir. Malinaw. Sagot ng boses ni Gunita mula sa kabilang linya. Si Gunita ay nasa isang van na nakaparada sa di kalayuan. May sariling monitor na konektado sa mga hidden camera na ipinakabit ni Bayan. Ihanda mo ang sasakyan. I-alert mo ang medical team. Hindi na ako maghihintay. Madiin na sabi ni Bayan. Pero sir, ang plano? To hell with the plan. Sigaw ni Bayan. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pag-aalala. Anong silbi ng plano kung mawawala sila sa akin? Ibinaba niya ang radyo at mabilis na tumakbo pababa ng hagdanan ng gusali. Ang puso niya ay kumakarera kasabay ng kanyang mga paa. Pagpasok ni Lihim sa bodega, sinalubong siya ng alikabok at amoy ng lumang papel. Ang init sa loob ay 10 beses na mas matindi kaysa sa labas. Pawis agad ang bumalong sa kanyang noo. Sinimulan niya ang gawain.
Binuksan niya ang unang kahon at isang makapal na alikabok ang sumalubong sa kanya. Dahilan para siya'y mapabahing. 1 oras, 2 oras. Ang damit niya ay basang-basa na ng pawis. Ang paghinga niya ay naging mababaw. Nahihilo siya. Ang bawat pagyuko at pagtayo para buhatin ang mga mabibigat na folder ay parang isang suntok sa kanyang tiyan at likod. Umupo siya sandali sa isang lumang bangko para magpahinga. Uminom siya ng tubig, ngunit parang hindi nito napapawi ang init na nararamdaman niya mula sa loob. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Biglang umikot ang kanyang paningin. Ang ingay ng electric fan ay unti-unting humina sa kanyang pandinig. Napalitan ng isang matinis na ugong. Kailangan kong tapusin to. Bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang tumayo. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang matinding sakit ang biglang kumirot sa kanyang ulo. Ang mga kahon ng dokumento sa kanyang harapan ay nagsimulang magdoble, magtripling tingnan. Ang mundo niya ay unti-unting nagdilim sa mga gilid. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Anak. At pagkatapos, wala na. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig na semento na may kasamang malakas na kalabog, kasabay ng pagbagsak ng isang salansan ng mga folder. Sa labas ng bodega, isang lalaking nagmamadaling tumatakbo ang natigilan nang marinig ang kalabog na yon. Si Bayan. Lihim. Hindi na siya nag-isip. Buong lakas niyang sinipa ang pinto ng bodega. Bumukas ito ng malakas. Ang nakita niya sa loob ay isang imaheng habambuhay na susunog sa kanyang alaala. Si Lihim, ang kanyang lihim, ay nakahandusay sa sahig, walang malay, napapaligiran ng nagkalat na mga papel. Diyos ko, 1 segundo lang siyang natigilan bago siya kumilos. Mabilis niyang binuhat si Lihim. Ang gaan nito sa kanyang mga bisig, masyadong magaan. Ang init ng katawan nito ay hindi normal. Lihim! Gumising ka! Lihim! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag sa takot at desperasyon. Tumakbo siya papalabas ng bodega. Buhat-buhat ang kanyang asawa. Ang mga empleyado sa opisina ay napatingin sa kanila. Gulat at nagtataka. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw niya. Hindi na alintana kung sino ang makakarinig. Habang tumatakbo siya patungo sa main exit, sa gitna ng kanyang pagmamadali at pagpapanik, ang kanyang hard hat, ang bagay na nagtago ng kanyang pagkatao sa loob ng maraming buwan, ay nalaglag mula sa kanyang ulo. Gumulong ito sa sahig at huminto. Sa pagkakataong yon, isang supervisor mula sa accounting department, isang lalaking dati niyang nakasama sa isang proyekto sa probinsya ng Batangas 2 taon na ang nakalipas, ay napadaan. Natigilan ito, nanlaki ang mga mata, at hindi makapaniwalang napatingin sa mukha ng lalaking buhat-buhat ang buntis. Sir? Bulong nito, hindi sigurado. Pagkatapos ay mas malakas, puno ng pagkabigla. Sir Bayan. Ang pagtawag sa kanyang pangalan ay parang isang malakas na kulog na gumising kay Bayan mula sa kanyang pagkataranta, ngunit wala siyang panahon para alalahanin yon. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Paglabas niya ng gusali, isang itim na van na walang marka ang mabilis na huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto at si Gunita Reyes, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay, ang sumalubong sa kanya. May kasama itong 2 tao na nakaunipormeng medikal. Sir, dito. Maingat nilang inilipat si Lihim sa loob ng van kung saan may nakahandang stretcher at mga pangunahing kagamitang medikal. Agad na kinabitan si Lihim ng oxygen mask at sinuri ang kanyang vital signs. Sumakay si Bayan sa van, kasunod si Gunita, at mabilis na humarurot ang sasakyan palayo sa Dalisay Construction. Sa loob, ang katahimikan ay nababasag lang ng mahinang tunog ng monitor na sumusukat sa tibok ng puso ni Lihim. Nakaupo si Bayan sa tabi niya,
Hawak ng mahigpit ang kanyang kamay. Ang mukha niya ay isang maskara ng galit, pagsisisi at takot. Kamusta siya? Tanong ni Bayan sa medic. Hindi inaalis ang tingin kay Lihim. Stable po ang vitals niya, sir. Mukhang heat exhaustion at dehydration. Pero kailangan pa rin siyang madala sa ospital para ma-check ng maigi, lalo na ang kondisyon ng baby. Sagot ng medic. Tumango si Bayan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bumaling siya kay Gunita na nakaupo sa kanyang tapat. Ang mga mata ni Bayan ay nag-aapoy. Bakit? Tanong niya sa isang boses na malamig at kontrolado, ngunit may bahid ng bagsik. Bakit mo hinayaang mangyari to, Gunita? Alam kong alam mo kung sino siya. Bakit mo siya hinayaang mapunta sa impyernong yon? Si Gunita Reyes ay isang lalaking nasa edad 60. Ang kanyang buhok ay puti na, at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karanasan. Ngunit sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Tiningnan niya si Bayan, hindi takot, kundi may halong lungkot. Dahil kailangan mong makita, Bayan, mahinahon niyang sagot. Kailangan mong makita sa sarili mong mga mata. Makita ang ano? Halos pasigaw na tanong ni Bayan. Na muntik nang mamatay ang asawa ko? Na ang anak ko ay muntik nang mawala? Na ang sistema na minana mo mula sa iyong ama ay bulok hanggang sa kaibuturan? Diretsong sagot ni Gunita. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas. Pinlano natin ang corporate cleansing na ito sa loob ng 1 taon. Nag-usap tayo tungkol sa mga numero, sa mga reports, sa mga paraan para mahuli ang mga kurakot. Pero habang nasa taas ka, sa opisina mo sa Maynila, ang lahat ng ito ay pawang mga numero lang sa papel. Huminga siya ng malalim. Alam kong masasaktan ka sa gagawin ko, pero kailangan mong maramdaman, Bayan. Kailangan mong maramdaman ang sakit at paghihirap ng mga taong nasa ibaba. Para ang gagawin mong pagbabago ay hindi lang dahil sa negosyo. Kailangan itong magmula sa puso. Umiling si Bayan. Hindi matanggap ang naririnig. May iba pang paraan, Gunita. Hindi mo kailangang isugal ang buhay nila. Wala na, Bayan. Wala nang ibang paraan. Giit ni Gunita. At pagkatapos, ang kanyang boses ay bumaba. Puno ng isang matandang kalungkutan. At hindi ko isinugal ang buhay nila. Dahil utang ko sa kanila ang buhay ko. Kumunot ang noo ni Bayan. Anong ibig mong sabihin? Imbes na sumagot, kinuha ni Gunita ang kanyang wallet. Mula sa isang nakatagong bulsa nito, kumuha siya ng isang luma at kupas na litrato. Inabot niya ito kay Bayan. Sa litrato, may 2 lalaking mas bata pa, nakaakbay sa isa't isa, nakangiti ng malapad. Pareho silang nakasuot ng uniforme ng construction worker. Ang isa ay isang batang Gunita. Ang isa pa. Tinitigan ni Bayan ang mukha ng isa pang lalaki. May hawig ito kay Lihim. Ang hugis ng mga mata, ang ngiti. Sino siya? Tanong ni Bayan. Siya si Ricardo de la Vega. Sagot ni Gunita. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Pinakamatalik kong kaibigan. Kasabayan ko siyang nagsimula sa Talavera Holdings bilang ordinaryong trabahador at siya ang ama ni Lihim. Natigilan si Bayan. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. 20 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Gunita, nagkaroon ng isang aksidente sa isa sa mga construction site natin. Isang scaffolding ang bumagsak. Maraming nasaktan. Isa ang namatay. Si Ricardo. Pero hindi yun aksidente, Bayan. Pinilit silang magtrabaho kahit may sira na ang scaffolding para makahabol sa deadline. Tinakpan ng management ang lahat. Pinalabas na kasalanan ni Ricardo ang nangyari. Binigyan nila ng kaunting pera ang asawa niya at pagkatapos ay kinalimutan na. Ang bawat salita ni Gunita ay parang isang suntok sa sikmura ni Bayan. Ako ang kasama niya noong araw na yon, sabi pa ni Gunita. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ako dapat ang nasa scaffolding na yon, pero pinagpalit niya ako ng pwesto
Dahil masama ang pakiramdam ko, iniligtas niya ang buhay ko. Tumingin si Gunita kay Lihim na natutulog. Nang mamatay ang asawa ni Ricardo, makalipas ang ilang taon, nawalan na ako ng kontak sa anak niya. Hinanap ko siya ng matagal. At nang makita ko ang pangalan niya sa listahan ng mga aplikante sa Dalisay, alam kong pagkakataon na ito ng tadhana. Isang pagkakataon para itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Ibinaba ni Bayan ang litrato. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sa mukha ni Lihim, bigla niyang naintindihan ang lahat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na lang dahil sa pagsisisi sa kanyang pagkukulang bilang asawa. Ito ay naging bigat ng kasaysayan, ng kasalanan ng kanyang pamilya, ng isang inhustisyang matagal nang ibinaon sa limot. Ang laban na ito ay hindi na lamang para kay Lihim. Ito ay para kay Ricardo. Para sa lahat ng mga Ricardong sinira at binaliwala ng sistemang kanyang minana. Tumingin siya kay Gunita at sa kanyang mga mata, wala ng galit. Ang naroon ay isang bagong determinasyon, isang determinasyong mas matibay at mas malalim. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kumpanya, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Hustisya ang kailangan nila. Nang mga sandaling iyon, hindi na siya si Bayan, ang inhinyerong nagtatago. Siya na si Bayan Talavera, ang tagapagmana ng isang imperyo na ngayon ay handa ng sunugin ang sarili nitong kaharian para lang maitayo itong muli sa tamang paraan. Nagising si Lihim sa isang puting silid. Ang amoy ng antiseptic ay nanunuot sa hangin. May nakakabit na IV drip sa kanyang kamay. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi ang sarili niya, kundi ang dinadala niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. "Relax ka lang, ma'am," sabi ng isang nurse na papalapit sa kanya. "Okay kayo, at okay na okay din si baby. Kailangan niyo lang magpahinga." Nakahinga siya ng maluwag. Tinanong niya kung ano ang nangyari at kung sino ang nagdala sa kanya sa ospital. Ang sabi lang ng nurse moms ay isang kasamahan sa trabaho ang nagdala sa kanya, pero umalis din agad ito matapos masigurong ligtas na siya. Walang pangalan, walang mukha. Tanging ang alaala ng mga matang yon, mga mata ni Bayan, ang nanatili sa kanyang isipan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Imposible. Guni-guni lang niya iyon. Pagod lang siya. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga ng 2 araw. Kaya't hindi siya pumasok sa trabaho. Sa loob ng 2 araw na yon, nakatanggap siya ng isang text message mula sa HR. Sinasabing lubos nilang ikinagagalak na maayos na ang kanyang kalagayan at na ang kumpanya ay laging inuuna ang kapakanan ng mga empleyado. Isang kasinungalingan na nagpangiti sa kanya ng mapait. Pagbalik niya sa opisina, lahat ay kakaiba. Ang mga katrabaho niya ay umiiwas sa kanyang tingin. May mga bumabati sa kanya, ngunit ang mga ito ay pilit at may halong takot. Ramdam niya ang tensyon sa hangin. At si Silak Boveles, sa halip na magalit, ay sinalubong siya ng isang ngiting hindi abot sa mga mata. "Welcome back, De La Vega," sabi nito. "I'm glad you're feeling better. Siguro naman, sa nangyari sa'yo, natutunan mo na ang limitasyon mo." "Opo, ma'am," sagot ni Lihim. "Good," sabi ni Silakbo, bago ipatong ang isang napakakapal na folder sa kanyang mesa. "Dahil may ipagkakatiwala ako sa iyong napakahalagang proyekto, isang bidding proposal para sa isang malaking kliyente. Ikaw ang in charge sa pag-compile ng lahat ng dokumento. Walang pwedeng magkamali dito, Lihim. Ang kinabukasan ng branch na ito ay nakasalalay dito." Ang bigat ng folder ay katumbas ng bigat ng responsibilidad na ipinapataw sa kanya. Bakit sa kanya? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ito ay isang pagsubok, isang bitag, at alam niya iyon. Naramdaman niya ang titig ni Silakbo sa kanyang likuran habang binubuklat niya ang mga dokumento. Isang pagkakamali lang at may dahilan
Nasisilakbo para tanggalin siya sa trabaho nang walang anumang kaso. Sa loob ng 2 araw, ibinuhos ni Lihim ang lahat ng kanyang atensyon sa proposal. Dobleng check, tripleng check. Sinigurado niyang kompleto ang bawat papel, bawat pirma, bawat attachment. Sa proseso, muli niyang napansin ang presensya ng inhinyero sa labas. Pero ngayon, may kakaiba. Hindi na ito basta nakamasid. Minsan, nakikita niya itong nakikipag-usap sa mga security guard. Minsan, nakikita niya itong malapit sa opisina ng HR. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga huling pahina ng proposal, dumaan ang inhinyero sa pasilyo. Habang nasa tapat siya ng kanyang mesa, hindi sinasadyang nahulog nito ang kanyang ballpen. Yumuko ito para kunin ang ballpen at sa posisyong yon, malapit sa sahig, nagsalita ito sa isang boses na siya lang ang makakarinig. Mag-ingat ka sa Annex C, may kulang. Bago pa man makapag-react si Lihim, tumayo na ang lalaki at nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Naiwan si Lihim na tulala. Annex C? Mabilis niyang kinuha ang folder at hinanap ang section na iyon. Ang Annex C ay naglalaman ng mga technical specifications. Binilang niya ang mga pahina. Page 1 of 12, page 2 of 12, hanggang sa page 10 of 12. At pagkatapos ay page 12 of 12. Nawawala ang page 11. Nanlamig ang buo niyang katawan. Kung naipasa niya ito ng ganito, siguradong siya ang masisisi. Kasalanan niya, kapabayaan niya. Isang perpektong dahilan para siya ay masibak. Sadyang tinanggal ang pahinang yon at iniligtas siya ng estranghero. Kinabukasan, araw ng submission. Sa kalagitnaan ng isang malaking pagpupulong kung saan naroon ang lahat ng department heads, ipinatawag ni Silakbo si Lihim. De la Vega, handa na ba ang bidding proposal? Tanong ni Silakbo. Ang boses ay matagumpay. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Opo, ma'am. Sagot ni Lihim. Kalmado ang boses. Mabuti. Ipresenta mo sa amin ang nilalaman ng Annex C. Utos ni Silakbo. Naghahanda na para sa kanyang pasabog. Tumayo si Lihim, ngunit sa halip na ipakita ang folder, kumuha siya ng isang kopya mula sa ilalim. Pasensya na po, ma'am. Bago ko po ipresenta, nais ko lang pong i-report na kagabi. Napansin kong nawawala ang page 11 ng Annex C sa original na folder na ibinigay ninyo. Mabuti na lang po at meron akong backup copy na nascan bago pa man ito mawala. Ipinakita niya ang kompletong set ng dokumento. Ang ngiti sa mukha ni Silakbo ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at pagkainis. Nabigo ang kanyang bitag. Ngunit ang pagkainis ni Silakbo ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Kung hindi niya makuha si Lihim sa isang paraan, gagawin niya ito sa iba. Pagkatapos ng meeting, pinuntahan ni Silakbo si Lihim sa kanyang mesa. Wala nang nangiti. Wala nang pagkukunwari. Tanging puro galit na lang ang makikita sa kanyang mukha. Dinuro siya nito. Akala mo matalino ka? Nanggigigil na, sabi ni Silakbo. Akala mo maliligtas ka ng kung sino mang anghel de la guardia mo. Pwes, nagkakamali ka. Itinapon nito ang isang memo sa kanyang mesa. Dahil sa kapabayaan mong muntik ng ikapahamak ng buong proyekto, binibigyan kita ng final warning. Ang bawat salita ay isang dagok. Kahit nanalo siya sa maliit na laban na iyon, natalo pa rin siya sa dulo. Isang pagkakamali pa, De La Vega. Sabi ni Silakbo, ang boses ay puno ng lason. Kahit isang maliit na pagkakamali lang, tanggal ka na sa trabaho. Ang final warning ay parang isang nakasulat na sumpa na nakakabit sa pangalan ni Lihim. Ang balita tungkol dito ay kumalat sa buong opisina na parang apoy sa tuyong damo. At kasama ng balitang iyon, isang hindi nakikitang pader ang biglang itinayo sa pagitan niya at ng kanyang mga katrabaho. Walang gustong mapalapit sa kanya. Walang gustong makitang nakikipag-usap sa kanya. Siya ay isang markadong tao at ang sino mang madikit sa kanya ay nanganganib na madamay
Sa galit ni Silak Bobeles, sa oras ng tanghalian, ang dati niyang mga kasabay kumain ay bigla na lang may importanteng gagawin. Umupo si Lihim sa isang mesa sa sulok ng kantin, mag-isa. Ang ingay at tawanan sa paligid niya ay lalo lang nagpatingkad sa kanyang kalungkutan. Ramdam niya ang mga pasimpleng sulyap, ang mga bulungan na tumitigil sa tuwing siya'y napapatingin. Para siyang isang islang, walang gustong daungan. Ang bawat araw sa trabaho ay naging isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Bawat kilos niya ay binabantayan. Bawat papel na hawakan niya ay tinitingnan. Si Silakbo ay laging nakahanap ng mali, gaano man ito kaliit. De la Vega, bakit may bura tong dokumento? Ulitin mo. De la Vega, ang bagal mo namang maglakad. May dinadaanan pa ang ibang tao. De la Vega, yung tinta ng printer, ikaw ang magpalit. Tutal, wala ka namang masyadong ginagawa. Ang mga utos ay hindi na lang pampapressure. Ito ay naging purong pangaapi. Isang sistematikong paraan para durugin ang kanyang pagkatao hanggang sa siya na mismo ang sumuko. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga file, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa may-ari ng apartment na tinitirhan niya. Lihim, pasensya na pero 3 araw nang late ang bayad mo sa upa. Kung hindi ka makakapagbayad hanggang bukas, kailangan mo nang umalis sa linggo. Napapikit ng mariin si Lihim. Ang huling sahod niya ay halos kalahati lang ang natira matapos kaltasan ni Silakbo at bayaran ang check-up niya sa ospital. Ang natitira ay halos hindi sapat para sa pagkain. Paano pa ang upa? Ang pader sa kanyang harapan ay tila lalong tumaas. Saan siya pupulutin kung palalayasin siya? Saan siya pupunta kasama ang isang sanggol na malapit ng isilang? Wala siyang pamilyang mauuwian. Wala siyang kaibigang malalapitan dito sa Cavite. Mag-isa siya. Talagang mag-isa. Pagkatapos ng trabaho, hindi muna umuwi si Lihim. Naupo siya sa isang waiting shed sa labas ng gate ng kumpanya. Pinanood niya ang mga katrabaho niyang nagmamadaling umuwi sa kani-kanilang mga pamilya. Pinanood niya ang paglubog ng araw na nag-iwan ng kulay kahel at lilang mga guhit sa kalangitan. Ngunit ang ganda ng tanawin ay hindi man lang nakabawas sa bigat na nararamdaman niya. Para siyang isang manlalakbay na naubusan na ng daan. Saan man siya lumingon, wala siyang makitang daan palabas. Kung mananatili siya sa trabaho, araw-araw niyang haharapin ang impyerno at isang maliit na pagkakamali lang ay mawawalan din siya nito. Kung aalis siya, saan siya kukuha ng ikabubuhay? Inilabas niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang contact list at tinitigan ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Bayan. Nanginginig ang kanyang daliri habang nakaturo sa pangalang yon. Isang tawag lang at marahil matutulungan siya nito. Marahil kung malaman nito ang kalagayan niya, pero mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Hindi. Ito ang pinili niyang landas. Ang umalis. Ang mag-isa. Ang pagtawag sa kanya ngayon ay parang pagsuko, parang pag-amin na hindi niya kaya. Bukod doon, ano pa ba ang pakialam nito sa kanya? Pumayag itong maghiwalay sila. Hindi na siya nito hinanap. Marahil ay masaya na ito sa buhay nito ngayon. Isang buhay na wala siya. Ang sakit ng katotohanan yon ay mas matindi pa kaysa sa takot na nararamdaman niya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang gusali ng Dalisay Construction. Ang lugar na inakala niyang magiging simula ng kanyang bagong buhay ay naging isang kulungan. Binuksan niya ang kanyang mensahe. Sa halip na tawagan si Bayan, sinimulan niyang i-type ang isang mensahe para sa HR department. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang bumubuo siya ng mga salita. Sa HR department, magandang araw po. Nais ko pong ipaalam na ako po, si Lihim de la Vega, ay nagbibitiw na sa aking tungkulin bilang office clerk, epektibo agad-agad. Bawat letra,
ay parang isang patak ng lason. Bawat salita ay isang pag-amin ng pagkatalo. Nang matapos niyang itype ang maikling mensahe ng pagbibitiw, isang malaking butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa screen ng telepono. Tinitigan niya ang salitang send. Ito na yon, ang pagsuko, ang pag-asa na binuo niya sa loob ng 8 buwan ay gumuho sa isang iglap. Wala nang laban, wala nang pagpipilian, wala nang matatakbuhan. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na hinlalaki, handa nang pindutin ang send. Ito na ang katapusan. Hindi pinindot ni lihim ang send. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Nakatitig lang siya sa kisame ng kanyang maliit na apartment, habang ang mensahe ng kanyang pagbibitiw ay nanatiling isang draft sa kanyang telepono. Sa bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan, parang sinasabi nito sa kanya, "Laban lang, nanay." At sa pagsikat ng araw, isang bagong desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya susuko. Hindi niya ibibigay kay Silak Boveles ang satisfaksyon ng kanyang pagkatalo. Kung tatanggalin man siya, haharapin niya ito ng nakatayo. Hindi bilang isang taong tumakbo sa laban. Pumasok siya sa trabaho ng may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Ngunit ang araw na yon ay hindi isang ordinaryong araw. Ito ang ika-20th anibersaryo ng Dalisay Construction, Cavite Branch. Ang opisina ay pinalamutian ng mga lobo at banner. Lahat ng empleyado ay abala sa paghahanda para sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga matataas na opisyal mula sa head office sa Maynila. Ngunit ang paghahandang iyon ay hindi para kay lihim. De la Vega, sigaw ni Silakbo mula sa kanyang opisina. Dahil espesyal ang araw na ito, may espesyal din akong trabaho para sa'yo. May inabot itong isang puting apron sa kanya. Ikaw ang magsisilbi ng kape at tubig sa mga bisita natin. Siguraduhin mong hindi sila mauuhawan, maliwanag? Ito na ang pinakahuling anyo ng pang-aalipusta. Sa harap ng mga pinuno mula sa Maynila, ipapamukha sa kanya ni Silakbo na siya ang pinakamababa sa lahat. Isang utusan. Nilunok ni lihim ang kanyang pride. Kinuha niya ang apron at isinuot ito. Tatapusin ko ang araw na ito, sabi niya sa sarili. Kahit anong mangyari, tatapusin ko ang araw na ito. Nasa sulok ng conference room si Bayan, nakasuot ng kanyang pamilyar na uniforme ng inhinyero. Ang kanyang hard hat ay bahagyang nakayuko para itago ang kanyang mukha. Tahimik siyang nakatayo, na para bang isa lang siyang ordinaryong manggagawa na na-assign doon para tumulong. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa lahat. Nakikita niya ang pagpasok ng mga executives mula sa Maynila, mga taong nagtatrabaho para sa kanya, ngunit hindi alam ang kanyang tunay na anyo. Nakikita niya si Silak Boveles, na abot tenga ang nangiti, bumabati sa bawat isa na may pekeng paggalang. At nakikita niya si lihim. Ang puso niya ay tila pinipiga habang pinapanood niya ang kanyang asawa, na may malaking tiyan at suot na apron na naglalakad sa paligid ng silid, nag-aalok ng tubig sa mga taong walang kamalay-malay sa kanyang paghihirap. Bawat hakbang ni lihim ay tila mabigat, at paminsan-minsan, napapahawak ito sa kanyang likod. Napatingin siya sa pinto kung saan nakatayo si Gunita Reyes, na nakasuot ng isang formal na barong. Ang matanda ay bahagyang tumango sa kanya, isang senyales na ang lahat ay nakahanda na. This ends today. Nagsimula na ang pagpupulong. Ipinapakita ni Silakbo ang isang magarbong presentation sa isang malaking screen. Ipinagmamalaki ang record-breaking profits at highest employee satisfaction rate ng kanyang branch. Bawat salita niya ay isang kasinungalingan, at ang bawat kasinungalingan ay isang sampal sa mukha ni lihim. Habang naglalakad siya para lagyan ng tubig ang baso ng isang executive, bigla siyang nakaramdam ng isang matalas na kirot sa kanyang puson. Isang Braxton Hicks contraction. Huminto siya sandali, napahawak sa gilid ng mesa, at huminga ng malalim. "Ayos ka lang, miss?"
Tanong ng executive. Oo po, sir. Ayos lang po. Pilit ng ngiting sagot ni Lihim, bago dahan-dahang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Mula sa kanyang kinatatayuan sa sulok, nakita ni Bayan ang lahat. Nakita niya ang panandaliang pagdaing ni Lihim. Nakita niya ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Nakita niya ang sulyap na ibinigay ni Silakbo kay Lihim. Isang sulyap ng tagumpay at pagkasuklam. Hindi na niya kaya. Tapos na ang paghihintay. Tumingin siya kay Gunita at tumango. Isang matatag na tango. Ngayon na. Nakita ni Lihim ang senyales na yon. Hindi niya ito naintindihan, ngunit nakita niya ang palitan ng tingin sa pagitan ng matandang lalaki sa pinto at ng inhinyero sa sulok. Pagkatapos ng presentasyon ni Silakbo, buong pagmamalaki itong nagtanong, "Mayroon po ba kayong mga katanungan?" Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. At sa gitna ng katahimikang iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Pumasok si Gunita Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang boses ay malinaw at malakas, nangingibabaw sa buong silid. Paumanhin po sa abala, sabi niya. Ngunit kararating lang po niya. Sino ang kararating lang, Mr. Reyes? Tanong ni Silakbo, naiinis sa pagkaantala. Ngumiti si Gunita, isang ngiting hindi maipaliwanag. Narito na ang chairman ng Talavera Holdings. Isang malaking bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang chairman, ang halos mitolohikal na pinuno ng buong kumpanya na hindi kailanman nagpapakita sa mga branch visit. Lahat ng mga executive ay automatikong napatayo. Inaayos ang kanilang mga damit, puno ng kaba at pag-asa. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa pinto, nag-aabang sa pagpasok ng makapangyarihang figura. Ngunit walang sinumang pumasok mula sa pinto. Sa halip, isang tunog ng dahan-dahang paghakbang ang narinig mula sa sulok ng silid. Mula sa anino, isang lalaki ang lumabas. Ang lalaking nakasuot ng kupas na uniforme ng inhinyero. Ang lalaking laging nakayuko. Ang estranghero. Ang buong silid ay naguguluhang napatingin sa kanya. Si Silakbo ay nanlaki ang mga mata. Anong ginagawa mo, ginawa mo dito? Trabahador, lumabas ka. Ngunit ang lalaki ay hindi natinag. Nagpatuloy ito sa paglakad patungo sa mahabang mesa sa gitna. Ang bawat hakbang ay mabigat at may kahulugan. Huminto siya sa pinakadulo ng mesa. At sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. At inalis niya ang kanyang hard hat. Ang oras ay tila bumagal. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng conference room, ang mukha ng inhinyero ay naging malinaw para makita ng lahat. Ang pamilyar na mga mata, ang matangos na ilong, ang linya ng panga na matagal nang nakatago sa lilim ng isang hard hat. Para kay Lihim, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang baso ng tubig na hawak niya ay nabitiwan, bumagsak sa sahig at nabasag, ngunit parang wala man lang siyang narinig. Bayan, ang kanyang asawa, ang lalaking nilisan niya, ang ama ng kanyang dinadala, nakatayo sa harapan nilang lahat. Ang mga bulungan sa silid ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga executive na kanina lang ay nakatayo para sa chairman ay nanatiling nakatayo. Ngunit ngayon ay dahil sa purong pagkabigla. Ang kanilang mga mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagkalito patungo sa unting pagkakilala. Si Silakbo Velez ang unang nakabawi ng boses kahit ito ay nanginginig. Ano? Anong kalokohan to? Sino ka para? Hindi pinansin ni Bayan ang tanong niya. Kalmado niyang inilapag ang kanyang hard hat sa makintab na kahoy ng mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga pinuno ng Talavera Holdings, ang mga taong direktang nag-uulat sa kanya sa pamamagitan ni Gunita. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng awtoridad na hindi pa nakikita ni Lihim kailanman. At nagsalita siya. Ang kanyang boses hindi na magaspang at pabulong.
kundi malinaw, malalim, at hindi maikakaila ang kapangyarihan. Ako si Bayan Talavera, isang pangungusap, ngunit sapat na yon para gumuho ang mundo ni Silakbo Velez. Ang kulay sa mukha ni Silakbo ay biglang nawala. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Ang taong araw-araw niyang minamaliit, ang hamak na trabahador na minsan niyang binuhusan ng kape, ay ang mismong may-ari ng imperyong pinagsisilbihan niya. Hindi maari. Bulong niya. Hindi pa rin siya tinitingnan ni Bayan. Sa halip, lumingon ito kay Gunita, na ngayon ay may hawak ng isang laptop at isang remote control. Sa isang senyas mula kay Bayan, pinatay ni Gunita ang presentation ni Silakbo sa malaking screen. Ang ipinalit dito ay isang litrato. Isang litrato ng orihinal na logbook ng timekeeping, katabi ng litrato ng binagong payroll record ni Lihim. Ang pagkakaiba ay malinaw na parang araw at gabi. Sunod na lumabas ang isang video, isang hidden camera footage na kuha mula sa sulok ng pantry. Malinaw na ipinapakita ang aksidenteng pagkakabuhos ng kape ni Silakbo. Sumunod ang isang audio recording, ang kanyang pakikipag-usap sa HR tungkol sa planong puwersahin si Lihim na kusang mag-resign. Ang bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ni Silakbo. Ito, sabi ni Bayan, ang kanyang boses ay dumadagundong sa silid, ay ang highest employee satisfaction rate na ipinagmamalaki mo, Mrs. Velez. Nagsimulang mga tuwiran si Silakbo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gawa-gawa lang yan, set up yan, wala kang patunay na, wala, putol ni Bayan. Tumingin siya sa kanya sa unang pagkakataon. At sa kanyang mga mata, nakita ni Silakbo hindi ang galit ng isang boss, kundi ang galit ng isang asawa. Ang bawat papel na pinirmahan mo, bawat email na ipinadala mo, bawat sentimo na ninakaw mo mula sa sahod ng mga empleyado mo, hawak ko lahat. Sa huli, ipinakita sa screen ang isang organizational chart. Sa pinakatuktok, naroon ang pangalan, Bayan R. Talavera, Chairman and CEO. Wala nang makapagsalita. Pagkatapos ipakita ang lahat, tumingin si Bayan sa paligid ng silid at ang kanyang mga mata ay huminto. Kay Lihim. Si Lihim na nakatayo pa rin sa gilid, parang isang estatwa. Ang isip ay hindi pa rin kayang iproseso ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Bayan, nakita niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng salitang hindi nito nasabi sa loob ng maraming buwan. Bumaling si Bayan pabalik sa mga executive, ngunit ang kanyang mga salita ay para kay Lihim. Ang babaeng ito, sabi niya, ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya, ngunit puno pa rin ng diin, habang itinuturo si Lihim. Ang babaeng tinawag ninyong pabaya, ang babaeng inalipusta ninyo, ang babaeng halos mamatay sa kapabayaan ng sistemang ito. Huminga siya ng malalim. Hindi siya isang pabayang empleyado. Siya ay biktima. Ang huling salita ay tumatak sa isipan ng lahat. Sa sandaling iyon, isang matinding kirot ang muling naramdaman ni Lihim sa kanyang tiyan, mas malakas kaysa kanina. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang sinapupunan at isang mahinang daing ang kumawala sa kanyang mga labi. Napansin ito ni Bayan. Ang lahat ng awtoridad sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng purong pag-aalala. Lihim. Bago pa man siya makakilos, isa pang mas matinding contraction ang dumating. Ang tubig sa kanyang panubigan ay biglang bumuhos, bumabasa sa sahig. Manganganak na. Ako, nahihirapang sabi ni Lihim, bago nang hina ang kanyang mga tuhod. Si Bayan, ang chairman ng Talavera Holdings, ay hindi nag-atubili. Sa isang iglap, tumakbo siya, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang asawa, at sinalo si Lihim bago pa man ito bumagsak sa sahig. Tumawag kayo ng ambulansya, ngayon din! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong gusali. Isang utos
na walang sino man ang maglalakas loob na suwayin. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay Lihim. Ang nagmamadaling mga nurse, ang malamig na pasilyo ng ospital, ang mga salita ng doktor na nagsasabing, "Everything will be fine." At ang mukha ni Bayan, laging nandoon, laging nasa tabi niya, ang mga mata ay puno ng pag-aalalang hindi pa niya nakikita dati. Inihatid siya sa delivery room at si Bayan ay naiwan sa labas, sa waiting area. Nawala na ang anyo ng makapangyarihang chairman. Ang natira ay isang ordinaryong lalaki, nakasandal sa pader, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat sigaw na marinig niya mula sa loob ng silid ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Nandoon lang siya, naghihintay, habang ang bawat minuto ay tila isang oras. Lumapit sa kanya si Gunita, na sumunod pala sa ospital. "Sir Bayan, si Mrs. Velez po." "Hindi ko siya gustong marinig," putol ni Bayan. Hindi inaalis ang tingin sa pinto ng delivery room. "Gawin mo ang nararapat, Gunita. Siguraduhin mong hindi na siya makakatapak pa sa kahit anong construction site sa buong Pilipinas habang buhay." "Masusunod po, sir." Tumango si Gunita at magalang na umalis. Iniwan si Bayan sa kanyang pag-iisa. Makalipas ang tila walang katapusang paghihintay, bumukas ang pinto. Isang doktor na nakangiti ang lumabas. "Congratulations, Mr. Talavera," sabi nito. "It's a healthy baby girl." Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Bayan na parang ngayon lang ulit siya nakahinga. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan, ngunit hindi pa tuluyang nawala. Nang mailipat na si Lihim sa isang pribadong silid, pinayagan na siyang pumasok. Natagpuan niya si Lihim na nakahiga sa kama, mukhang pagod ngunit payapa. Sa tabi niya, sa isang maliit na basinet, ay isang munting anghel na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang paghinga ng sanggol at ang tunog ng makina sa tabi ng kama. Tumayo siya sa tabi ni Lihim. Tiningnan siya nito. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi masabi ng kanyang mga labi. Si Bayan ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. "Lihim, Lihim." Hindi sumagot si Lihim. Tinitigan lang siya nito. Hinihintay ang mga kasunod na salita. "Patawarin mo ako," sabi ni Bayan. Hindi siya naghahanap ng mga dahilan. Hindi siya nagpaliwanag. Inamin niya ang kanyang pagkakasala. "Bakit?" Sa wakas ay tanong ni Lihim. Ang kanyang boses ay mahina at pagod. "Bakit, Bayan? Bakit mo hinayaan? Nakita mo. Nakita mo lahat ng pinagdaanan ko. Bakit hindi ka gumawa ng paraan?" Umupo si Bayan sa silya sa tabi ng kama. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. "Dahil akala ko iyon ang tamang paraan. Akala ko, ang pagprotekta sa'yo ay nangangahulugan ng pagbibigay sa'yo ng isang perpektong kinabukasan." Tumingin siya sa mga mata ni Lihim. "Ang huling proyekto na lagi kong sinasabi. Ito yun. Ang linisin ng kumpanya, alisin ang lahat ng tulad ni Silakbo. Gusto kong lumikha ng isang mundo kung saan kapag bumalik na ako sa'yo, wala nang anumang masamang makakanti sa'yo. Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat. Ang kayamanan, ang seguridad, lahat." Umiling si Lihim at mga luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi ko kailangan ng palasyo, Bayan." Ang kanyang boses ay nabasag. "Ang kailangan ko ay ikaw." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Bayan nang mas malakas kaysa sa anumang sampal. Doon niya naintindihan ang lahat, ang kanyang malaking pagkakamali. "Alam ko," sabi niya. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsimulang mamasa. "Alam ko na ngayon. At habang buhay kong pagsisisihan ang bawat araw na hinayaan kitang mag-isa. Patawarin mo ako, Lihim. Patawarin mo ako sa maling paraan ko ng pagmamahal." Tumingin si Lihim sa natutulog na sanggol sa kanyang tabi.
Alam mo ba kung ano ang nagpalakas sa akin sa loob ng 8 buwan? Tumingin din si Bayan sa kanilang anak. Siya, sabi ni Lihim. Sa bawat paghamak sa akin, sa bawat pagod, sa bawat luha, niyayakap ko lang ang tiyan ko at alam kong kailangan kong lumaban para sa kanya. May katahimikang namagitan sa kanila. Hindi ito ang katahimikan ng pag-iwas, kundi isang katahimikan ng pag-unawa. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin, sabi ni Bayan. Hindi pagkatapos ng lahat. Ang hihilingin ko lang ay hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong ipakita sa inyo kung ano ang tamang paraan ng pagprotekta. Tumingin si Lihim sa kanya, pagkatapos ay sa kanilang anak. Hindi pa handang magpatawad ang kanyang puso. Masyadong malalim ang sugat, ngunit sa pagtingin niya sa mukha ng kanyang bagong silang na anak, nakita niya hindi lang ang sarili niya. Nakita rin niya ang mga mata ni Bayan. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagsimulang umasa. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa nangyari sa Dalisay Construction ay kumalat na parang bagyo sa buong industriya. Si Silakbo Velez at ang lahat ng sangkot sa kanyang mga ilegal na gawain ay hindi lang tinanggal. Sinampahan sila ng mga kaukulang kaso. Ang pangalan nilang lahat ay permanenteng minarkahan, isang babala sa sino mang susubok na ulitin ang kanilang mga ginawa. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi iyon. Sa ilalim ng direktang utos ni Bayan Talavera, isang bagong pulisiya ang ipinatupad sa buong Talavera Holdings, isang komprehensibong programa para sa proteksyon at suporta ng mga buntis na empleyado. Kasama rito ang mas mahabang maternity leave, financial assistance, at isang zero-tolerance policy laban sa anumang uri ng diskriminasyon. At para parangalan ang nakaraan at siguraduhing hindi ito malilimutan, isang foundation ang itinatag. Isang pondong magbibigay ng scholarship sa mga anak ng mga construction worker na nasawi o naaksidente sa trabaho. Ang pangalan ng foundation, the Ricardo de la Vega Workers Welfare Fund. Sa isang maliit at tahimik na bahay na may hardin sa Tagaytay, malayo sa gulo ng syudad, dahan-dahang naghihilom ang puso ni Lihim. Ito ang bahay na inupahan ni Bayan para sa kanya. Hindi isang palasyo, kundi isang simpleng lugar kung saan siya at ang sanggol ay makakapagpahinga ng payapa. Araw-araw, dumadalaw si Bayan. Ngunit hindi bilang chairman ng Talavera Holdings. Dumarating siya bilang si Bayan lang. Wala siyang dalang mamahaling regalo. Ang dala niya ay pagkain na siya mismo ang nagluto, kahit minsan ay sunog ang kanin. Ang dala niya ay mga gamit para sa sanggol na siya mismo ang bumili. Isang hapon, naabutan siya ni Lihim sa nursery, pilit na pinapalitan ng diaper ng sanggol. Ang malalaki at magagaspang niyang mga kamay ay tila nawawala sa kaliitan ng kanyang anak. Hirap na hirap siya, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ganyan ba talaga kahirap yan? Mahinang tanong ni Lihim mula sa may pinto, na may bahagyang nangiti. Napalingon si Bayan, medyo nagulat. Mas mahirap pa ito kaysa sa pagpapatayo ng isang skyscraper. Biro niya, na nagpangiti kay Lihim ng tuluyan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang muli ang nangiting iyon. At para kay Bayan, mas maningning pa iyon kaysa sa lahat ng tagumpay na nakamit niya sa kanyang buhay. Umupo si Lihim sa isang rocking chair malapit sa bintana habang pinapanood niya si Bayan na sa wakas ay matagumpay na naikabit ang diaper. May pangalan na ba siya? Tanong ni Bayan, habang marahan niyang kinakarga ang sanggol at dahan-dahang iniaalo ito. Tumingin si Lihim sa labas ng bintana. Sa sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng puno, lumilikha ng magagandang sinag sa sahig ng silid. Oo, sabi niya. Ang pangalan niya ay Sinag. Sinag. Isang sinag ng pag-asa. Isang sinag ng liwanag pagkatapos ng mahabang kadiliman. Napangiti si Bayan. Sinag. Ang ganda.
Inilapit niya ang sanggol kay Lihim. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng rocking chair, at magkasama nilang pinagmasdan ang kanilang anak na payapang natutulog. Walang pag-uusap tungkol sa pagbabalikan. Walang mga pangako. Ang naroon lang ay ang kasalukuyan. Ang pagtanggap sa mga pagkakamali ng nakaraan at ang tahimik na pag-asang bumuo ng isang mas magandang hinaharap. Hinawakan ni Lihim ang maliit na kamay ni Sinag. Ang kanyang mga daliri ay automatikong yumakap sa daliri niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumingin siya kay Bayan at sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng sakit o galit. Ang naroon na lang ay pag-unawa. Marahan at dahan-dahan, inilapat ni Bayan ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Lihim na hawak ang kanilang anak. Hindi ito hinigpitan. Hinayaan lang niya itong manatili roon. Isang simbolo ng kanyang presensya. Isang pangakong hindi na niya bibitawan. Hayaan mo akong ipakita sa inyo kung paano magmahal ng tama. Bulong ni Bayan, habang ang hapon ay dahan-dahang lumalalim. Hindi sumagot si Lihim, ngunit hindi na niya inalis ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, magkasama nilang sinalubong ang paglubog ng araw. Hindi bilang 2 taong nasaktan, kundi bilang isang pamilyang nagsisimulang muling mabuo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lihim, Bayan, at ng kanilang munting si Sinag. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagprotekta ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa presensya, pag-unawa, at sa tapang na aminin ang pagkakamali at subukang itama ang lahat. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ito ang tanging susi tungo sa isang panibagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa ating kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Lihim? Kayo po, kung nasa kalagayan niya, bibigyan niyo pa po ba ng pangalawang pagkakataon si Bayan? I-comment niyo lang po sa ibaba ang inyong mga saloobin at kung anong klaseng kwento pa ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.